Breaking news, Mayor Sebastian Duterte nagsalita na tungkol sa pagkakaaresto ng kaniyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Narito ang kaniyang buong pahayag. Udto sa inyong tanan. Mga magandang araw din sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Diba mo, bago ko sagulo na nako Tagalog ug Bisaya aron gatong mga makadungog makasabot ba tong mga uban natong naminaw diha nas gawas. Unang-unas tanan magpasalamat ko sa inyong ginapakita ang suporta sa akong amahan. Naglagot lang ko sa inyo ha, kay kada makita na ko ang naong sa akong amahan, bit-bit ninyo, kahilakon ko. Mugara pod mo. Usobo ko magpasalamat sa tanang Pilipino sa tibuok kalibutan na nagapakita og suporta kay PRRD. Kabaw mo tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. But every time makita na ko suporta ninyo, makusgan gyud ko. Salamat kayo. Siguro gamiton ko ni nga nahimo kong vice mayor ninyo, mayor. Morning sa termino nako karon, morning last na nako nga araw ng Tabaw nga sa termino nako karon. Wa ko makibaw unsa bagay kinaog kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name, you will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Kita mga taga Davao, ingon ani na siya. Labi nanto mga dugay dire unya kanang nituo sa plataporma og politika sa kuamahan. Nga ilang gikuha kaning administrasyon ni Marcos ug si Bongbong Marcos mismo binigay niya sa ICC. Murag wala lang ing ato na lang nga murag walay nahimo
ang atong pinalanggang amahan diri sa Tundak Bayan. Gibaw mo, di ko matingala gyud, tinuod lang. Di ko matingala. Nganong ingon ani karon? Kay because Rudy Duterte stood up for every tanang mga traditional politicians di nila gusto nga kausaban aning nasura ni. Una, along aning with Marcos o kani mga uban ring mga bagagnaw ng mga politiko, di nila gusto nga naa ng Rudy Duterte diha kay mabulilyaso ang ilang mga dola sa gobyerno. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy ang putang ina. Yung kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. I pray. Di gyud ta matingala. Kay kung ang sabo para sa ilang para pampadugay sa oras sa trabaho, ang sabo sa atoa mudaot og mga pamilya, mga komunidad, o mga inosenteng kinabuhi. Di ko matingala nga nung ingana na sila. Sige lang. Ibaw mo, si Rudy Duterte, nga nung naaresto siya, naa sa diya karon sa ICC, kay ning barog siya sa iya mga tinuuhan sa politika, nga tan-aw niya, mo'y makapasaka o makapalambo sa kinabuhi sa mga Pilipino. Okay ba mo, dili gini panahon nga magluya-luya ta. Dili ni panahon para magluya-luya ta. Dili nato sayangon ang sakripisyo nga gipakita ni Rudy Duterte. Di gyud ni mahuman karon ug di na gyud ni mahuman. Sige lang. Basta kita, labi ng tong mga contemporaries na ko, some older and a little bit older than me, a little bit younger than me, kita gipadako ta ng mga dabawenyo. Dabawenyo, mapursigihon. Ang dabawenyo, isog. Ang dabawenyo gusto kaayuhan. Ang dabawenyo gusto kamatuoran. Ang dabawenyo garboso. Mabuhay mong tanan. Basta ako, sige lang, paminaw na ko, gidaog-daog yung tagtaman yun karon, gitamak-tamakan yun ta.
Kaya huwag wala lagi mo, wala na gyud ko po dire, wala na. Di kung dili tungod sa inyo ha, mo nang pasalamat na lang gyud ko. Ako usar ako kataw, anak ko sa ko amahan, pero dili ko gaingon ani mga istoryane, wa ko gaingon ani kay tungod anak ko dabawin nyo, kundili kay tungod Pilipino ko nga nitoo og usa ka presidente nga nangandoy nga makahimo sa nasod na kagustuhan o ganang makapahayag sa kaugmaon sa tanang Pilipino. Dili ni tungod kay atuwa, dili ni. It's about us, the Filipino people. Unya, how a government treats his own. Iyang gipapreso. Dili na lang ko mo-mention kay personal, pero ing na lang po nako, dari usbo nako. Last year, January, giingnan ta ka Marcos, wag yung kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo, putang ina ka. Ayaw, paginguna na. Ayaw hukayon. Dili ta ana. Way labot ang patay ang istoryaan eh. Way labot ang patay. Naana na diha. Pasagdi na ninyo. Noon, wala man si akong amahan dire, inyong tatay Digong, wala man dire sa Pilipinas. Pero kay baw ko, nagpabilin iyahang inspirasyon o ang iyahang spirit within every Filipino nga na-touch niya sa iyahang termino. Basta ako, ang tambag lang ako ninyo, mga Dabawenyo, kamo mga ubang Pilipino na nakikinig ngayon, do not ever allow your government to treat you how they treated my father. Usab, kabalo ko, busy mo ng mga tao, dagang mo laing buhaton, pero makita na ko, in behalf of our family, akong igsoon, ako mga igsoon, tulo na ako ka igsoon, umama, tanan may mga Duterte, na nagsakit karon tungod sa naitabo sa among amahan. Salamat kaayo, gyud sa inyo suporta. Salamat kayo sa inyo ginapakita. Wala na ko'y maingon sa inyo kung hanto diri na lang gyud men, to diri na lang me, pero sobra-sobra na kayo gipangita. Yung gipakita sa mga. Salamat kayo. Pero samtang niya pata diri, di gyud ta maundang o di gyud ta mapili, basta nagkahiusa lang ta mga Dabawenyo. Mabuhay ang Davao City!